Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinapunta niya roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom, at ang mga opisyal ng Israel, at sila'y humarap sa Diyos. Sinabi niya, "Ito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tera, na ama ni Abraham at si Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupain yon, at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Kanaan. Pinarami ko ang lahing nagbula sa kanya. Ibinigay ko sa kanya si Isaac, at kay Isaac ay ibinigay ko si Jacob at si Esau. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Isinugo ko si Moises at si Aaron, at sa pamamagitan ng mga salot ay pinahirapan ko ang mga Ehipsyo. Pagkatapos ay inilabas ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno, at nakarating sila sa Dagat na Pula. Hinabol sila ng mga Ehipsyong sakay ng mga karwahe at kabayo hanggang sa may dagat. Ang inyong mga ninuno'y humingi ng tulong sa akin, at naglagay ako ng dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinagsama kong muli ang nahating dagat, at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo, at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan. Nilabanan nila kayo, ngunit pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab na si Balak, na anak ni Zippor, at isinugo niya si Balaam, na anak ni Beor, upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko hinayaang gawin ni Balaam yon. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa ganon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid kayo ng Jordan at nakarating sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreyo, Perizeo, Cananeo, Heteo, Gergeseo, Hivita, at Jebuseo. Ngunit sila'y ibinigay ko sa inyong kapangyarihan. Parang hinabol ng mga putakti na nagtakbuhan ang dalawang haring Amoreyo, at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring yon
ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lunsod na hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. May ilang pariseyong lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng maipaparatang sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Tinanong siya ng mga Pariseo, kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ito? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, hindi ganon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya'y nangangalo niya at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. Sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag na siyang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba namay naging ganon dahil sa kagagawan ng ibang tao. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuroang ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Some Pharisees came to him to test him.
They asked, Is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Haven't you read he replied, that at the beginning the Creator made them male and female, and said for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they're no longer two, but one. Therefore what God has joined together, let man not separate. Why then they asked. did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away? Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard, but it was not this way from the beginning. I tell you that anyone who divorces his wife except for marital unfaithfulness and marries another woman commits adultery. The disciples said to him, If this is the situation between a husband and wife, it's better not to marry. Jesus replied, Not everyone can accept this word, but only those to whom it has been given. For some are eunuchs because they were born that way. Others were made that way by men. And others have renounced marriage because of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it.